Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collector for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading. Your energy at this time. The Sun and Six of Cups, your counterpart, your twin flame, your positive pagdating sa connection ninyo, and makikita yung parang nakikita mo yung bright and maliwanag nun na future ninyo together, o yung magkasama kayong dalawa. Yung gano'n, yung parang nakikita mo yung liwanag, yung saya, parang nafe-feel mo yun at nakikita mo na napakasaya mo, napaka-bright at napaka-bright ng buhay, nakikita mo yung bright side ng buhay. At yung kung gaano kasaya ang buhay pagkasama mo yung tao na yun, kahit sa imagination mo pa lang. Kung gaano ka positive, how positive your life will be. Nakikita mo yung sarili mo sa kanya, parang there's reflection. So, ibig sabihin, pwedeng meron mo siya, or twin flame, no? Ganon. Na meron kayong similarities, pwedeng ganon, kasi reflection eh. Parang reflection siya ng sarili mo. Parang, it's your counterpart to. Dalawa to yun. Feminine and masculine. Parang nagbibigay ng true and real happiness yung person na yan sa buhay mo, o pag kasama mo yung person na yan sa buhay mo. Or kahit sa imagination mo pa lang, parang ang saya-saya mo na, napaka-positive at napaka-liwanag ng isipan mo na nafe-feel mo, nasi-sense mo yung real and true happiness to be with that person, and yung peace, yung comfortable ka, pure love, yun yung mga naramdaman mo, naisip mo, yun na nasi-sense mo, mga gano'n, na yun ang nafe-feel mo talaga eh. Na you will feel at home, yung at home ka sa kanya, and there's harmony, there's balance with number 6 here, the Six of Cups. Pag yan ang partner mo. Ano ang desires mo na magagrant, na mangyayari? The Magician, Queen of Cups, sensitivity. Na mangyari yung minanifest mo, na maging sensitive yung feelings sa'yo. At maging yung ma-attach sa'yo, maging caring, maging loving, maging affectionate, maging malambot yung puso, maging loving, maging mamahalin ka ng tunay, pure, ng totoo, ng counterpart mo, ng person mo na yan. Yun ang minanifest mo eh. Na mangyari to, minanifest mo na to. Siguro manifest ka na. Kahit gamit yung isip mo. Na nag-imagine ka, parang nag-imagine ka ba? Parang mga ganun. O kung manifestation talaga, na minanifest mo na. Mapalapit yung loob niya sa'yo. May love siya sa'yo. Maging mahalaga ka sa kanya, ma-attach siya sa'yo, may sensitive yung feelings siya sa'yo, may malambot yung puso niya sa'yo, maging comfortable with you, mga ganun ba? Ano ang
ini-embody mo yung energy. Let's see. Yung dalawa. Heaven and earth. The mother. You're like a mother. And you are, what's with the heaven and earth there? Madaming pwedeng ano yan. Ano yun, connected ka sa heaven? Connected ka sa heaven. You are connected sa heaven. Kahit mag-pray ka, nadidinig ng God. Nadidinig yung prayers mo. That's why you are connected sa heaven. Or, malapit ka sa Diyos. Isang tawag mo lang, naririnig yung tawag niya sa'yo. Parang ganun ba? Ganun ang connected eh. Pag nananalangin ka, madidinig yung panalangin mo. Meron kasi mga tao na pag nananalangin, lalo na yung mga evildoer. Ano ba yun? Pag mga evildoer, katulad ng mga witches, pag nananalangin ba yun, hindi ba dinidinig yung kanilang panalangin? Oo daw, hindi daw dinidinig yung kanilang panalangin. Bakit? Nasa side na sila ng darkness. Ganun pinili kasi nila yung path ng darkness, right? Oo, kasi mga deceitful daw sila. Mga nagkikreate ng illusion sa isipan at may mga ginagawa silang scheme, illusion sa buhay ng ibang tao. Kasi yung mga ginagawa nila is manipulation, scheme, deceit, para nagkikreate ng illusion yan sa mga biktima nila, sa isip ng biktima nila na alam yung minamanipula nila. Kasi mga deceitful sila guys, mas scheme, mga plots, mga gumagawa ng mga pa-hide. Kaya evil talaga yan guys, yung paggawa ng witchcraft guys, mga deceitful, mga deceiver, mga evil doer nga. That's why yung mga prayers na hindi dinidinig yan ng langit guys. They are not connected sa langit. Doon sila connected saan? Kasi yun ang pinili nila eh. Pero they can change, no? Kung gusto nila, magbago sila. Mag-repent and then magbago, no? Talagang totaling magbago. Pero kung parang ano lang, pang-uuto lang na pagbabago, ganun kasi yung kadalasan eh, parang mayabang pa yung mga nasa side ng darkness, sa side ng kadiliman. Proud pa yan sila, no? Na manipulative sila at nang uuto, mga ganun ba na nanluloko ng mamanipula, na nagdadrama sila o mga ganun ba, proud pa yan sila. Pag mga ganun guys na hindi totoo yung pagbabago, yung gusto nilang magbago, ay mas lalo silang parusahan yan. Dapat pag mag-repent ay totaling magbago na. Huwag na yung ulit-ulit, kunwari gumawa ng witchcraft, no? Talagang tigil na. Kung mahirap, kahit puntunti siguro guys, no? Hanggang sa matigil mo na talaga yung ganun. So, yan. That's why. Alam mo kung sinong nag-grant ng prayers ng mga sa side ng darkness, like witches? Sinong dumidinig ng kanilang mga kahilingan? Demonyo. Yun ang sasagot sa kanilang kahilingan. Yun ang sasagot sa kanilang mga hinihiling o prayers. Kasi doon na sila pumanig eh. Yun na yung kanilang gawain, evil doings eh. Sa kadiliman na gawain eh. Kasi sa mga hopeless sa buhay, huwag mawala ng pag-asa. No? Maging positive lang. Kung biktima kayo ng mga witches, don't lose hope. May paraan at may paraan. Dahil napagdaanan ko din yan. So, gagawa tayo ng paraan. Diba? Manalangin lang din. No, na tulungan kayo, protektahan. Yan. Sa God, lalo kung hindi naman kayo evildoer, hindi kayo witches, diba? Ganon. Ay, for sure, didinggin kayo ng God, no? Ng kalangitan, basta mabuting tao kayo, basta, lalo kung righteous kayo, nasa right path kayo, ayan. Kasi ang tao may free will yan. Sa side ng darkness, parang pipili ka doon sa side ng darkness o sa side ng light. Sa side ng God o sa side ng devil. O, diba? Ganun yan.
Yung nag-guide pa si Jesus Christ dito, ang isa niyang guide, huwag maging mayabang. Halahatin ko na simula nung una, nung napakita kasi siya sa vision ko, parang nanaginip ako na. Yung nanaginip, para siyang panaginip, pero vision daw yun. As in, nanaginip ako, pero vision daw yung tawag doon, na bumaba siya, kasama yung mga kapatid niya, 5 nga sila, bumaba sila, nakaabang kami doon sa may, parang batuhan sa forest, matataas na bato. Doon, muupo-upo pa nga ako doon sa may bato eh. Na parang, na-enjoy ko, upo-upo doon sa bato. Oh, yun, sa vision daw yun, hindi panaginip, pero para siya panaginip, guys. Pag vision, totoo daw yun, oh. Totoo o magkatotoo, o basta totoo, pero panaginip, hindi daw yun totoo. Hindi daw yun, walang katotohanan yung panaginip, no? Illusion na ng mind yun. Noong umaga, nagpag-guide ako noon, doon na simula na nagpapag-guide ako sa kanya. Oh, lahat ng mga sinabi niya, yung mga advice niya, huwag gumawa ng witchcraft, no? Huwag maging mayabang. So, ibig sabihin, maging humble, no? Huwag maging mayabang. Lalo sa mga evil doings na yan, no? Ginagawa, mga ganon, mga witchcraft. Basta huwag maging mayabang, yun ang sabi. Tapos, iwaksi ang evil. Ang paggawa ng evil. O, iwaksi or iwasan ang paggawa ng evil. So, ibig sabihin, para hindi ka nagagawa ng evil, no? Naitigil mo na paggawa ng evil. At, huwag mo na i-embrace yung paggawa ng masama. Ibig sabihin, itigil mo na din, no? Yung paggawa ng masama, i-let go mo na, i-release mo na, itaboy mo na, itanggalin mo na sa sarili mo yung pagiging sinner, yung paggawa ng masama. Yung ganon. Ganon din sa paggawa ng evil. Para ma-save ang soul. Yun. Tapos, huwag daw gumawa ng witchcraft kasi pagsisisihan daw ng mga gumagawa niyan. Dahil itatapon sa impyerno. So, pag gumawa niyan, magsisi, mag-repent, magbago. Yun na nga, itigil nga, that's evil doing kasi talaga yung witchcraft. Evil, hindi lang basta sin yan, evil doing yan. See? Ito wala akong pinapatamaan, baka isipin ng iba, pinapatamaan ko sila sa kanilang mga babae. Yun ang advice. Yun ang guide, no, ni Jesus Christ. Yun ang pinaparating niya sa mga viewers. Ayun. You will be a good mother kahit sa mga animals o sa maging anak mo. Magiging napaka-responsible mo. You will make sure na secure and safe and protected yung iyong anak. Yung mga, kahit sa animal siguro, magiging anak mo. Malaga ka siguro pag nanay ka. Parang impressed to guys sa ibang card ba. Yung ganito. Kung lalaki ka, edi maging mabuti kang magulang, no? Tatay, di ba? Kung babae, maging mabuting nanay. Kung parang impressed to sa ibang card, sa ibang deck. You're so attractive. You're so good looking. You are so loving, no? Nasa iyo na ang lahat. Kind-hearted ka. Pure. Kasi puti. And may wisdom ka din with the white hair. Parang puti pa naman to eh. Ayan. And parang good-natured. Pleasant to look at. You're a marriage material. See, kung dati hindi ka marriage material, ngayon ay marriage material ka na. And you find comfort, peace,
harmony pag kumukunik ka sa langit. Pag nananalangin ka niyan, pag kumukunik ka sa langit, pag nananalangin ka, ganon. Basta good person ka, hindi ka evildoer, at mabuting tao ka, ay makakunik ka sa langit, didinggin yung panalangin mo, didinggin yung ano. Pero kung evildoer ka, yung didinig sa panalangin mo, magagrant yan. Sa evil forces yan, mga devil yan. Ganon yun. Kasi sa mundong to, merong mga demonyo dito. Meron pa nga yan sa Bible na, sino ba yung parang, yung manghuhula na ginaguide siya ng anghel, ng God. Ganon sa kanyang hula, sa kanyang mga vision, hula. Yung ma-explain niya yung mga meaning, mga ganon. Parang manghula, sino ba yun? Si Daniel ba yun? Parang ganon. Pero guided naman kasi ng langit yan eh. Hindi naman lahat ng panghula ay guided ng devil, no? Meron din sa langit kasi through sa ganyan, sa pagpakita sa vision at sa pag ng mga meanings ba. Katulad noon yung parang sa nakasulat sa dingding at yung mga meaning ng panaginip at yung nakasulat sa pader at ano pa yun, may iba na alam niya yung mga meaning noon, alam niya yung ibig sabihin noon. Si Daniel ata yun eh. May message sa kanya yung God na pinadala at si Angel Gabriel yung messenger. Pero inarangan si Angel Gabriel ng Prince of Persia na demonyo yun siya, guys. Demonyo o ano ba yun? Fallen angel ba yung Prince of Persia? Demonyo o fallen angel o siguro devil, basta demonyo daw, demonyo or basta ganun nakano doon sa demonyo, siguro fallen angel yun siya, yun na yun. Inarangan daw nung Prince of Persia, siguro yung sinasamba ng Persia ba na demonyo. Yun ang humarang kay Angel Gabriel na palaban pa si Angel Gabriel hanggang sa natagalan. Hanggang sa humiling si Angel Gabriel ng tulong sa God kasi naharangan niya ng Prince of Persia. Ganyan yan eh. Meron kasi forces of darkness dito, evil. Meron din sa light. So, hindi lang sa light dito. Hindi, halos nga hindi sa side ng light ang naghahari dito ngayon, kundi sa side ng darkness. Palala pa nga ng palala, dumadami yung evil eh. Dahil may mga nakatira nga dito demonyo, devil, ganyan. Basta ganun yun, nasa Bible yun. At napanood ko lang din yun sa sa YouTube. Sa YouTube eh. Pero meron daw niya sa Biblia. Pero hindi ko nabasa yun sa Biblia. Ewan ko saan banda yun sa Biblia. Kasi nung bata pa ako nagbabasa ng Biblia. Pero sa YouTube, nasa Bible daw yan. And kaya pinadala si Angel Michael para yun natuloy yung hindi natuloy na harangan ng Prince of Persia yung message kay Angel Daniel. Kay Daniel. Hindi naman angel yung tao yun eh. Yung message ng God na pinadala kay Daniel na pinasent niya kay Angel Gabriel, yun na i-sent ni Angel Gabriel kay Daniel. Dahil pinadalhan niya ng tulong, which is si Angel Michael.
Ganon yung mga yun. Kung may mga vessels of God dito, may mga demonyo yan na mga nagtatry na harangan yung messages ng God sa mga vessels of God, sa mga may mga mission, sa may mga purpose na ganyan. Pero mawawala din yan sila sa end of the world. Magkakaroon nga ng Armageddon eh. Maglalaban-laban yung persa ng light at evil. Maglalaban yung good versus evil. Susugod, atake yung mga persa ng kalangitan. Para sugpuin, lipulin na yung mga demonyo na yan at yung mga ano na yan, mga fallen angel, mga ganyan, mga devil na yan. Ewan ko kung sino yung Prince of Persia na yan, kung fallen angel man yan, kung sino siya. Ano ata yun eh, mataas yung posisyon yan sa sa impyerno, ewan ko. Hindi, unti alam ko tungkol dun ha. Ano lang yun na nalaman ko, ganun. So, Armageddon, susugod ang pwersa ng langit. Mga anghel, si Jesus Christ ang mangunguna, ang mamumuno. Ayan. Siya ang maunang susugod. At nasa Revelation ata yan eh. Nasa prophecy, Revelation. Nasa Revelation. Yan. Na mangyayari yan. Kasi kailangan para matanggal yung mga evil forces at malinis na itong mundo ito. Ayan. So, ano ang darating sa'yo? Queen of Pentacles. Upright pa itong Queen of Pentacles. It's Queen of Pentacles. Yes. Queen of Pentacles. And Ace of Cups in reverse. Nang hinayang dahil natapon, nasayang yung love, yung maybe relationship na inumpisa ninyo noon. Pwedeng ganun. Na nanghinayang siya. Magiging kind to sa'yo kasi kindness. So, magiging maayos yung treatment niyan sa'yo. Yung pag-approach niyan sa'yo. Komportable yung buhay nito. Stable siya, intelligent person, feeling secured. There's someone independent financially. Mga ganun eh. Kasi Queen of Pentacles. Marunong to sa negosyo, sa anak buhay. Matalino nga eh. Ginagamit niya yung talino niya. Hindi para manlansin ang kapwa ha. Hindi para mandeceive ha. Kundi pwedeng through business. Ganun ang taong matalino. Ginagamit yung talino niya sa huwag madiskarte sa buhay. Hindi sa panlalama. Hindi pa isa pandideceive kundi like business. Na mag-put up siya ng business. Kasi mag-iisip yun ng paraan kung paano siya kikita, no? Na makakapag-generate ng pera, na kikita siya. Basta sa tama at patas na paraan, guys, ha? Huwag yung manlamang at malansin ng kapwa. Huwag mandaya.
Ito, ang mga ganito, mga entrepreneur, business-minded, businesswoman, mga ganyan, business, basta nasa business, ganyan. Or else ay kung hindi man siya nagninegosyo, matalino yan siya. Magaling siya mag-isip ng idea kung ano i-put up yung business. Magaling siyang mag-manage ng business. Basta marunong siya sa buhay, kung ano man yung maisipan niyang pagkakakitaan, no, na sa tama lang, sa tamang paraan, no. Kikita siya ng pera. Ayan. Na maging stable siya financially. Message ng angels for you. Sigma Pus, your wish is granted. Yung wish mo daw ay nag-grant. What you've asked for is coming true. Kung ano daw yung hiniling mo ay magkatotoo. Kung ano hiniling mo. Kung may hiniling ka, ano ba yan? Connected ba sa inyo ng person mo na yan? Na yung minanifest mo, connected. Yan ang kahilingan mo na connected sa inyo ng person mo na yun, na magkatotoo yung winish mo, connected sa person mo na yun, ang wish mo. Na maaaring mag-take na siya ng action sa'yo, na mahalin ka niya, na maging sensitive siya sa'yo, na ma-attach siya sa'yo, na ma-in-love siya sa'yo, na you will be together, o mga ganun ba na wish mo. Yan. Yan ang wish mo. Ang magkatotoo. Ano pa? Ano bang energy ng person mo na yan? Ano energy ng person mo na yan? Ay, the crown. And this, parang righteous, no? Napaka-righteous kasi may sense of right and wrong. Nakita nyo? Very clear sa kanya. Oh, and very sharp yung isipan niya, yung senses niya, and yung mind niya, na ma-identify niya agad kung ano yung tama sa mali. Kung mag-judge to, fair to mag-judge, at tama yung kanyang pag-judge, no? Kung ano yung, kung sino ang mabuti sa masama, kung sino ang good, sino ang evil, kung sino ang nasa side ng light, kung sino ang nasa side ng darkness, kung sino ang good doer, kung sino ang evil doer, kung sino ang totoong evil, manipulative o masama sa totoong mabuti at inosente. Mga ganun ba? So, ibig sabihin, wise itong person mo din. Kasi magaling siya mag-identify, mag-determine kung ano yung mabuti sa masama, kung sino yung good, kung sino yung evil. Kasi yung mga evil, nasa side ng evil, magaling yan sila mag-pretend. That's their scheme, no? Ganun sila. Yan ang kanilang pati. Mapanlin lang yan sila, yung mga sa evil. Hindi yan sila honest. Hindi yan sila yung totoo. Mapanlin lang yan sila. Manipulative pa nga, liar pa nga . Pero kung meron sa inyo tinatamaan na manipulative, liar, at mapanlin lang o pretender, mga ganun. Change yourself, no? Baguhin yung sarili ninyo. Maging na kayo, maging honest. Huwag na kayo mag-pretend, magpakatotoo na sa sarili ninyo at sa ibang tao. At huwag na manipula. Alam niyo naman yung manipulation, di ba? So, ayan.
This is someone na justified din kasi may skill. Ayan yung person mo. May skill. No, na parang may skill siya, may timbangan. But alam niya yung tama sa mali. Justified na person. Ito yung mga tao na righteous. Kadalasan yung mga, yan. And the crown ay, naku, very stable, very secured, very strong, no, the crown. And brave to. And, courageous din to. Makikita yung sa person na to, hindi lang makikita sa kanya kundi this is someone na very strong, no, full of strength, na may inner stillness, may inner strength, ganyan siya. Ano ang wishes mong mag-grant? Eight of Swords and restriction in reverse, and Page of Cups, imagination. Na yung person mo ay hindi niya napigilan yung sarili niya. Hindi niya na-restrict yung sarili niya na mag-offer ng cup of love sa'yo. Nasabihin niya sa'yo yung feelings niya, na mag-reach out sa'yo, pwede din gano'n. Na kung ikaw man to na may nagre-restrict sa'yo at sa person mo, wala na yung restriction, na malaya na kayo na makausap at makapag-reach out sa isa't isa. Kung mayroong mga naghadlang, mga evil forces yan, katulad doon na sa humaharang kay Angel Gabriel na may sent yung message yung kay Daniel. Si Daniel yun eh. Pero tao yun si Daniel Si Enoch pala na yun, guys, yung nagsulat ng Book of Enoch. Naging tao din siya, pero dati siyang anghel na talaga. Pero naging si Enoch siya nung naging tao siya. Kasi may mission yun, kaya naging tao, kaya pinanganak bilang tao. Pero nung namatay na siya, ay bumalik na siya sa pagiging anghel niya. Yun na yung si Metatron ngayon. Yung dinala daw siya ng mga anghel sa langit, na pinakita sa kanya yung langit. Mga ganun ba? Si Enoch, yung nagsulat ng book, hindi pala siya ang nagsulat ng Book of Enoch. Sino nagkwento niya sa iba na sinulat ng iba. Yun ang alam ko dyan eh. Yun ang alam ko Yun ang napanood ko sa YouTube. Sa YouTube ko naman. Sa YouTube, guys. Or where there's Eight of Swords in reverse, na mawala na yung mga restrictions, yung mga nagre-restrict sa inyo, na you will be together na. Kunwari ay ikaw to, siya to, basta kasama nyo yung isa't isa. Ganyan. Na mangyari na yung kung anong sa imagination mo. Yung minamanifest mo at yung sa imagination mo na magkasama kayo. Na wala na yung restrictions, na malaya na kayo na makasama at makapiling yung isa't isa na you will live happily ever after. You will kung ano yun nasa imagination mo. Kung nag-imagine ka na masaya kayo magkasama, asawa mo na siya, partner mo siya, masaya kayo together, na-enjoy nyo yung time nyo together, na mag-picnic kayo, no? Na pure and true yung pagmamahalan niyo sa isa't isa, na mahal niyo isa't isa, gano'n. Na so peaceful yung buhay ninyo, talagang full of happiness, full of bliss, yung gano'n. Yun ang mangyayari.
Oh, mayroon pa dyan kanina eh. Na katuparan ng wish mo daw. Connected sa hiniling mo sa connected sa kahilingan mo. Yung kahilingan mo na connected sa person mo. Na you will be together. Na mamahalin ka niya ng pure, tunay, na ma-attach siya sa'yo, maging sensitive, at maging magaan yung loob niya sa'yo, na maging malambot yung puso niya sa'yo. Madami ba na-attract sa'yo na opposite sex? Oo, madami ang na-attract sa'yo na opposite sex na gusto mag-start na bubuo ng family with you. Madami. Ano ang nagustuhan sa'yo ng mga tao na yan, ng mga opposite sex na yan? Bakit gusto nilang mag-start na mga na-attract sa'yo na yan? Ano nagustuhan nila sa'yo? Tingnan natin. Six of Pentacles. Kasi generous ka. Ayan. And Two of Pentacles. Siguro sama lang to. Kasi generous ka as a person. Palabigay ka. You do charity. O kung hindi man ay matulungin ka. O ganun. That's why. So, ito na lamang guys. For collective reading.